Good morning guys! Ako si Gerald Balite, ang inyong plant guru mula sa Makati City. At for this vlog ay tatalakayin natin paano alagaan at i-propagate ang Hoya. So, Hoya ay maraming mga species. So, ito ay merong 200 to 300 species and cultivars. So, ang Hoya ay isang tropical plant at ibig sabihin ito ay native sa Southeast Asia at sa ibang parts ng Australia and Oceania. So, ibig sabihin, this is native talaga sa ating sa ating bansa. Kaya naman, magandang-maganda itong alagaan sa atin. Dahil hindi mo na kailangang imimik yung environment sa ibang bansa para lang patubuin itong Hoya. So, napakadali nitong alagaan at pagka ito ay namulaklak talaga namang masaya ka. Dahil sobrang bango, sobrang halimuyak ng bango ng Hoya. So last week, talagang punong-puno ito ng bulaklak. So ipakita ko sa inyo yung aking Hoya plant. So this one is my Hoya plant. So last week, punong-puno yan ng mga bulaklak. So ito ay pinopagate ko. So, para sa vlog, tinignan ko kung paano ba siya i-propagate. Kung pwede ba siyang i-propagate sa pure water. Ayan. At pwede ba siyang i-propagate sa pure coco husk. And pinopagate ko rin siya sa pure lupa. So, syempre, marami sa atin wala namang coco husk, 'di ba? Meron lang silang loam soil sa bahay. Then sinubok ko rin or sinubok ko bawat method kung pwede ba sila. So ang Hoya ay na-discover ni Robert Brown, isang Scottish na botanist, at pinangalan niya ang Hoya sa kanyang friend na si Thomas Hoy. Kaya naman tinawag siya na Hoya. So, ang Hoya ay tinatawag din na starfish flower kasi yung flower niya ay star, then ball-like siya, parang bilog. So, pag nakita niyo yun, napaka-iconic o masasabi mo kaagad na ito ay Hoya. Then, yung flowers niya mabango, yung iba naman ay medyo walang bango. Pero itong Hoya comediana na meron ako, at itong Hoya Hindu carnosa ay mababango ang bulaklak. So, yun. Talakayin natin paano ba siya inaalagaan. So, ang light conditions ng Hoya ay dapat bright and indirect sunlight. So, bakit bright and indirect sunlight? So, as you all know, ito ay tumutubo sa ating mga rainforest. At sila ay epiphytic. So, ibig sabihin, nandun sila sa mga puno, nakakapit sa puno, ang kanilang mga vine, kaya sila epiphytic. So, meron siyang tinatawag na adventitious roots. So, para siyang mga maliliit na roots, naghahanap ako So, mamaya, papakita ko na lang sa inyo. Maliliit na roots na kumakapit sa mga puno, parang nakakling siya doon, parang aerial roots pero hindi masyadong mahaba. So, adventitious roots siya. At doon sa rainforest, hindi siya masyadong naaarawan dahil sa mga canopies ng trees ay filtered na yung light na dumadating sa kanila. Pero kailangan pa rin nila ng light kasi kung walang masyadong light, ay makikita nyo, ito yung nangyari. Noong marami siyang light, ganito yung kanyang nodes, internodes, and then nung kulang ang lights, humahaba ang kanyang mga internodes. So, kailangan nyo siya ng bright, indirect light. Then, tignan nyo, nung nilagay ko na siya ulit sa maganda ang araw, humahaba na ulit or umiikli na ulit yung mga internodes niya. Ang tawag dito is mahahabang internodes, so pangit siyang tignan.
So, imagine nyo yung itsura, di ba? So, what you can do with that is, you can get a knife or a scissor, then gupitin nyo yan, then i-propagate nyo na lang. Tanggalin nyo yung mahaba ang nodes. Then, soil. Ang soil na kailangan ng Hoya dahil sila ay mga epiphytes, so lagi natin natatalakay, di ba? Epiphytes, kumakapit sa mga tree. So, ang kailangan nilang mga medium is parang tree bark. So, pwede kayong gumamit ng coconut husk, then lagyan nyo ng pumice at lagyan nyo ng coconut coir or yung parang coconut pit na tinatawag. So, pwede rin namang moss dahil sa nature, yun yung talagang kinakapitan nila. May trees, may coconut bark, 'di ba? Tapos yung coconut bark dahil sa sobrang humid ng lugar, tinutubuan yun ng moss and then dun sila kumakapit sa moss. Kaya lang ang sphagnum moss ay napakamahal, then hindi siya environmentally okay na gamitin ng bawat isa dahil ito ay hindi sustainable. Ibig sabihin, pag kinuha natin siya sa nature, ay mabagal mag-regenerate ang mga moss. Kaya I don't recommend using moss kasi makikita nyo naman sa Hoya na pwede naman yung mga coconut pit or yung bunot. So, which is more mura, mas mura siya, and then mas environmentally okay. Unless meron akong mga friends na doon sa Hoya, Philippines na group, gumagawa sila ng sarili nilang mga moss. So, you can use that too. So, humidity. Kailangan mataas ang humidity ng plant na ito. So, you can use spray bottle. So, every day or every day you can mist them. So, mist nyo silang ganyan para naman ma-maintain yung humidity ng plant. So, you can also use humidifier. So, mas maganda yon dahil hindi nyo na kailangang isprayan ng isprayan. So, some countries na mga nasa USA at nasa Europe, ang ginagawa nila sa kanilang mga Hoya ay nilalagay sa terrarium para ma-maintain yung humidity or nilalagay nila sa mga yung glass dome or glass cabinet, tapos doon may humidifier and may electric pan na maliit to promote airflow para hindi naman din siya mabulok. So, yun yung mga care tips na meron ang Hoya. So, some plants, not this one, hindi itong Hoya comediana, some of their species ay may tinatawag na peduncle. So, ano ba yung peduncle? The peduncle is yung doon lumalabas yung flowers. So, ipa-flash ko yung picture yan. Yan yung peduncle. Yung peduncle, diyan lumalabas yung flowers at huwag nyo siyang ikakat. Kasi pag kinat nyo siya, matatagalan na ulit siyang gumawa ng peduncle at para doon lumabas ang flowers. But this one, this Hoya comediana, once na nag-flower siya, malalaglag yung kanyang, kung saan lumabas yung kanyang flower. Ayan o, kita nyo yan o. Yan ay isang uri ng peduncle, pero this species nalalaglag ang kanyang peduncle after niyang mag-flower doon. So, meron ba kayong Hoya? So, ang ilan sa mga kilalang Hoya ay Hoya kerrii, yan yung flower shape na nabibili nyo sa mall, sa mga tiangge. Usong-uso siya pati sa souvenir. So, dati 75 pesos lang yan eh. Isang node ng Hoya kerrii, then nilalagay nila sa bunot or sa coconut husk. Tapos, binibenta na nila. So, yan yung pinaka-common na Hoya. Sumunod is the Hoya carnosa. Hoya carnosa na Crimson Queen, yung variegated, at yung Hoya
na Hindo root. Ang Hoya Hindo root, ito maliit pa lang, is parang cultivar ng Hoya carnosa. So, sobrang slow growing. This one ay nasa akin na for ilang months. Siguro more than 5 months. Pero ganyan pa lang yung ginugrowth niya. So, yan. Napakabagal. Pero, maganda siyang alagaan dahil maganda yung leaves niya. At pag nag-flower ito, kulay pink. Yung nakita kong flower nito is kulay pink, tapos napakabango din niya. Then you can taste, pag yung nagbulaklak siya, may dew, may parang pollen juice. You can taste it, napakatamis niya. So yung kanyang iba pang mga kilalang species ay Fubicales at yung Linearis. So, maraming mga uri nitong Hoya. You can join mga groups, Hoya Philippines, dito sa Pilipinas. At makikita nyo, napakakaganda ng mga Hoya. May pink na flower, may white na flower, may dilaw. This one, yung Hoya Comediana ko, is yellow ang flower. So, ipakita ko sa inyo paano siya i-propagate. You can propagate it through water. So, this one, water lang siya galing sa nawasa, but you can also use rainwater. Mas mabilis siya mag-roots because rainwater has nutrients. So, this one is just 1 month. So, you can transfer this na. Pag nag-transfer kayo ng propagation na galing sa water, medyo mas basa yung medium because nasanay nga siya sa basang tubig. So, pero, nakita ko naman na pwede siyang i-direct. So, ito pa yung isa sa water propagation ko. Ayan. Ito nyo naman. Ayan. So, sumunod is, pwede nyong gamitin yung Leica balls. Alam niyo yun, yung mga clay balls or hydroton balls. You can also use that. And you can use also yung sphagnum moss. Yan. Yan yung pinaka-nature nila or habitat nila in the nature. You can also use this one. This one is pure coconut peat or pure coconut dust or and ipapakita ko sa inyo na nag-root naman din siya. Nag-root siya. So, hindi ko natatanggalin kasi kawawa naman. Pero makikita nyo na rooted na siya at may mga tumubo na sprouts. Ibig sabihin, buhay na yung rooting or buhay na yung propagation. This one is pure soil. Pure soil, meron pa ring roots. Ibig sabihin, pwede naman pala siyang buhayin sa soil. I don't know sa ibang species. But I don't recommend using soil kasi nga, this Hoya are epiphytic. So, hindi sila masyadong makakahinga sa soil. Lalo na kung gumamit kayo ng clay na soil. So, ginawa lang natin to for the sake na makita natin kung pwede bang i-propagate siya sa soil. And this one, ay pinaghalo ko ang soil and coconut peat. So, may mga root structure din siya. So, ibig sabihin, pwede siya either sa soil, sa coconut husk, or sa Leica balls, pwede siya doon. Pwede rin siya sa sphagnum moss, and pwede rin siya sa water propagations. So, do you have questions about your Hoya? Meron ba kayong mga questions about sa plants? And, guys, meron akong ongoing promo. So, reminder lang, last week, nag-release ako ng
ng bagong video about sa marketing ng ficus. So, rubber tree. At meron akong ongoing promo. Mag-comment lang kayo sa last week's video at pwede na kayong manalo ng rubber plant. So, ipapakita ko sa inyo yung rubber plant. Wait lang. So, ito siya guys, oh. This one and this one ay yung ipamimigay kong dalawang rubber tree na marketed. So, buhay na sila kasi after ko silang i-propagate, naglabas na ng dalawang new leaves. Ito, isang leaves. Kaya lang, namamatay ito. Hindi naman yan mamamatay. Nag-brown spots lang because of sunburn. Yan. So, pero buhay na yan, established na yan. Ipapamigay ko doon sa magko-comment sa last video ko. Then, mag-comment din kayo dito sa ating current video if you have questions, if you have story suggestions, mga plans na gusto nyong i-vlog natin. And then, meron din pala akong gustong i-thank you. Gusto kong i-thank you si Miss Hazel's Garden because bumili ako ng African Nightcrawler starting kit sa kanya. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about sa vermiculture at vermicast, paano gamitin ang vermicast. So, I promoted di naman pre-promote, kundi sinabi ko lang na doon ako bumili. And natuwa siya. At bilang gratitude ay binigyan niya ako ng napakagandang ficus na burgundy, diba? Sobrang ganda. This worth 600 na yata to or 500. And binigay niya lang sa akin ng free. So, siguro magagamit natin to in the next vlog. Then, meron na ako niyan. Meron na akong lemon lime. And this one, meron din akong tineke. Ayan. So, meron din akong tineke na rubber tree. So, stay tuned para sa ating mga next vlog. And then, don't forget to like, share, and subscribe to our video and to our channel para ma-update kayo sa ating mga more pang mga raffle promos sa ating channel. So, salamat guys. Bye-bye.